Ang mga aralin sa video na ito ay: una, ano ang sulating pananaliksik? Ikalawa, mga hakbang sa pagsulat ng sulating pananaliksik. Dumako na tayo sa unang bahagi. Ano nga ba ang sulating pananaliksik? Ang sulating pananaliksik ay malalim na pagtalakay sa isang tiyak na paksa. Ayon kay Constantino at Zafra 2010, ang pananaliksik ay isang masusing pagsisiyasat at pagsusuri sa mga ideya, konsepto, bagay, tao, isyu at iba pang ibig bigyang linaw, patunayan o pasubalian. Ayon naman kay Galero Tejero 2011, layunin ng pananaliksik ang mga sumusunod. Una, isagawa ito upang makahanap ng isang teorya. Pangalawa, malalaman mula sa pananaliksik o mababatid ang katotohanan. Pangatlo, isinasagawa ang pananaliksik upang makuha ang kasagutan sa mga makaagham na suliranin. Ang pananaliksik ay isang sistematikong proseso ng pangangalap, pag-aanalisa at pagbibigay kahulugan sa mga datos mula sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng impormasyon upang masagot ang isang tanong, upang makadagdag sa umiiral na kaalaman o pareho. Ang resulta ng isang pananaliksik ay maaaring maghatid sa atin sa isang bagong teorya o konsepto o rekomendasyon o isa pang tanong na nangangailangan ng mas malalim na pananaliksik. Hindi lang ito basta pagsasama-sama ng mga datos na nasa liksik mula sa iba't ibang primary at sekundaryang mapagkukunan ng impormasyon, kundi taglay nito ang objetibong interpretasyon ng manunulat sa mga impormasyong kanyang nakalap. Dumako tayo sa ikalawang bahagi ng aralin sa video na ito, ang mga hakbang sa pagsulat ng sulating pananaliksik. Unang bilang, pagpili ng mabuting paksa. Ang unang hakbang sa pagbuo ng sulating pananaliksik ay ang masusing pag-unawa sa proyektong ibinigay ng guro. Maiiwasang masayang ang oras at panahon kung malinaw ang nais ipagawa ng guro. Huwag mahiyang magtanong kung sakaling may ilang bagay na hindi naging maliwanag. Kapag ganap ng naunawaan ang gagawin, ay magiging mas madali na ang pagbuo nito at maitutuon na ang pansin sa pagpili ng pinakaangkop na paksa. Gaano nga ba kahalaga ang pagpili ng paksa sa sulating pananaliksik? Ang paksa ay napakahalagang piliing mabuti upang maging matagumpay ang isang sulating pananaliksik. Nararapat na ang paksa ay pinag-isipang mabuti at dumaan sa isang maingat na pagsusuri upang matiyak na makabubuo ng isang makabuluhang sulatin. Minsan ay nagbibigay na ang guro ng ilang paksang maaaring pagpilian. Ito ay mga paksang inaakala niyang kakayanin ng mga mag-aaral. Gayunpaman, kung ang naiisip mong paksa ay hindi kabilang sa listahang ito, huwag mag-atubiling lumapit sa guro at ilahad ang iyong ideya. Dahil baguhan ka lamang sa gawaing ito, mangangailangan ka ng gabay mula sa isang taong may malawak ng kaalaman at makapagsasabi kung ang paksang naiisip mo ay posibleng maisagawa ng isang mag-aaral na tulad mo. Marahil, kailangan mong masagot ang mga tanong na narito. Una, interesado ba ako sa paksang ito? Magiging kawili-wili kaya sa akin ang pananaliksik at pagsulat ukol dito? Ikalawa, angkop, makabuluhan,
At napapanahon ba ang paksang ito? Magiging kapaki-pakinabang ba ang magiging bunga nito sa akin o sa ibang babasa, partikular sa mga kaklase ko? Ikatlong tanong, masyado bang malawak o masaklaw ang paksa? Masyado ba itong limitado? Ikaapat na tanong, kaya ko kayang tapusin ang paksang ito sa loob ng panahong ibinigay sa amin? At ang ikalimang tanong na nararapat mong masagot ay, marami kayang sangguniang nasusulat na maaari kong pagkunan ng impormasyon upang mapalawak ang paksang napili ko? Ikalawang hakbang, paglalahad ng layunin. Kapag napasyahan na ang paksa at mayroon ka ng plano kung paano mo bubuuin at palalawakin ang iyong sulating pananaliksik, kailangang ilahad na ang paunang layunin. Naririto ang ilang tanong na maaaring gumabay o magbigay direksyon sa pagbuo mo ng layunin. Unang tanong, ano ang layunin ng proyektong ito? Layunin ko bang maglahad ng impormasyon nang hindi na kailangang mga tuwiran o kaya'y bumuo ng pangangatwiran batay sa kinalabasan ng aking pananaliksik? Ikalawa, sino ang aking mga mambabasa? Ang guro lang ba ang makababasa ng sinulat ko? Sino pa kaya ang makakabasa? Ano kaya ang inaasahan at karanasan ng aking mga mambabasa? Ikatlo, ano-anong kagamitan o sanggunian ang kakailanganin ko? Gaano karaming kagamitan o sanggunian ang kakailanganin ko? Saan ko mahahanap ang mga ito? Ikatlong hakbang, paghahanda ng pansamantalang talasanggunian. Ang talasanggunian o bibliography ay talaan ng iba't ibang sanggunian katulad ng mga aklat, artikulo, report, periodiko, magazine at iba pang nalathalang materyal. Maaari ring gamitin ang internet. Maging maingat lamang at suriing mabuti ang mga talang makukuha sa internet sapagkat maraming impormasyong mula rito ang kaduda-duda o minsan ay walang katotohanan. Makatutulong ang paghahanda ng card o yung index card para sa bawat sanggunian. Ito'y maaaring isang 3x5 na index card na kakikitaan ng mga sumusunod na impormasyon. Una, pangalan ng author. Ikalawa, pamagat ng kanyang isinulat. Ikatlo, impormasyon ukol sa pagkakalathala katulad ng mga naglimbag, lugar at taon ng pagkakalimbag, pamagat ng aklat. Ikaapat, ilang mahahalagang tala ukol sa nilalaman. Ang pansamantalang talasanggunian ay mahalaga sapagkat ang mga ito'y makatutulong sa isang mananaliksik na makahanap ng maraming impormasyong kakailanganin sa sulatin, makapagbibigay ng ideya kung gaano karaming sanggunian ang makukuha o magagamit para sa paksang napili, at ang mga tala o impormasyong nakalap ay magagamit na sa aktwal na pagsusulat nang hindi na kailangang hanapin o balikang muli ang sangguniang pinagmulan. Hindi lahat ng mga sangguniang itinala sa pansamantalang talasanggunian ay magagamit, subalit mahalaga pa ring kunin ang lahat ng makikitang may kaugnayan sa paksa sapagkat maaaring sa panahon ng pagsusulat ay makatulong ito sa iyo at hindi ka na kailangang maghagilap pa ng iyong gagamitin dahil alam mo na kung saan mo ito mahahanap. Ikaapat na hakbang, paghahanda ng tentatibong balangkas. Mahalaga ang paghahanda ng isang tentatibong balangkas
upang magbigay direksyon sa pagsasaayos ng iyong mga ideya at pagtukoy kung ano-anong material pa ang kailangang hanapin. Maaaring gamitin ang mga inahanda mong card ng mga sanggunian upang maging gabay sa pagbuo ng iyong balangkas. Ikalimang hakbang, pangangalap-tala o note-taking. Balikan ang inihandang tentatibong balangkas at card ng mga sanggunian at tukuyin kung alin-alin sa mga ito ang kakailanganin sa iyong susulatin. Basahing mabuti at mula sa mga ito ay magtala ng mahahalagang impormasyong magagamit sa susulatin. Iminumungkahing isulat ng maayos ang iyong mga tala. Gumamit ng index card na mas malaki kaysa ginamit mo sa mga sanggunian para mapag-iba ang dalawa. Bukod sa mas marami kang maisusulat sa mas malaking card. Ang bawat card ay ilaan lamang sa isang tala. Kung kukulangin ang isang card, maaaring dagdagan ito. Mayroon tayong 3 uri ng tala. Una, tuwirang sinipi. Kung ang tala ay direktang sinipi mula sa isang sanggunian. Gumamit ng panipi sa simula at dulo ng sinipi. Itala ang sangguniang pinagkunan, gayon din ang pahina kung saan ito mababasa. Ikalawa, buod. Kung ito'y pinaikling bersyon ng isang mas mahabang teksto. Ito'y maikli, subalit nagtataglay ng lahat ng mahahalagang kaisipan ng orihinal na teksto. Ito ang pinakamadalas gamitin sa pagkakalap-tala. Ikatlo, hawig kung binago lamang ang mga pananalita, subalit nananatili ang pagkakahawig sa orihinal. Mahalagang maipaabot mo sa mambabasa ang pinagmulan ng mga talang hindi galing sa iyo. Ika-6 na hakbang, paghahanda ng winastong balangkas o final outline. Dito na susuriing mabuti ang inihandang tentatibong balangkas upang matiyak kung may mga bagay pang kailangang baguhin o ayusin. Maaari nang ayusin ang dapat ayusin upang ang pangwakas na balangkas ay maging mabuting gabay sa pagsulat ng iyong burador. Ika-7 hakbang, pagsulat ng burador o rough draft. Mula sa iyong iwinastong balangkas at mga card ng tala, ay maaari ka nang magsimulang sumulat ng iyong burador. Tandaang ang isang sulating pananaliksik ay dapat magkaroon ng introduksyon na kababasahan ng mga ideyang matatagpuan sa kabuuan ng sulatin. Ang katawan na kababasahan ng pinalawig na balangkas at ang iyong konklusyon na siyang nagsasaad ng buod ng iyong mga natuklasan sa iyong pananaliksik. Pag-ukulan ng pansin ang pagkakaugnay-ugnay ng mga kaisipan. Dapat ding isaalang-alang na ang wikang gagamitin ay payak ngunit malinaw. Tama ang baybay, bantas at kaayusang panggramatika. Pormal ang anyo at karaniwang nasa 3 panauhan. Ika-8 hakbang, pagwawasto at pagrebisa ng burador. I-proofread o basahing mabuti at iwasto ang mga bagay na kailangang iwasto sa iyong burador. Pag-ukulan ng pansin ang pagkakabuo ng mga pangungusap, baybay, bantas, wastong gamit, pamaraan ng pagsulat at angkop na talababa o footnotes. Maaari nang pumili ng tiyak na pamagat ng iyong sulatin. Ihanda na rin ang paunang salita, talaan ng nilalaman at talasang gunian. Mahalaga ang talababa sa pagbibigay kahulugan sa isang bahagi ng sulating pananaliksik
na nangangailangan ng karagdagang paliwanag. Ika-9 na hakbang, pagsulat ng pangwakas na sulating pananaliksik. Pagkatapos pagdaanan at isagawa ng mabuti ang naunang 8 hakbang, ngayon ay nakatitiyak ka na ng isang mainam na sulating pananaliksik. I-type na ito gamit ang format na ibinigay ng iyong guro. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.